Mga kapamilya, 5 puting kabaong ang nakita sa ilang lugar sa Metro Manila kaninang madaling araw. Bandang alas 2:30 ng madaling araw nakita ang puting kabaong na may lamang picture ng ilang individual. Sinabi ni Lilibet Bancairen, BPSO staff ng Barangay South Triangle, isang puting van na walang plaka ang nagbaba ng kabaong. May nakita ring kabaong sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City din. Maging sa Santa Cruz, Maynila, Barangay Bel Air sa Makati at Rizal Avenue Extension sa Caloocan at Barangay Bel Air sa Makati na may kasamang pulang bandilang may nakasulat na Chinese Communist Party Greedy Salot. Kinumpirma naman ng NCRPO ang pagkahatag po sa 5 kabaong na buwabatiko sa Chinese Communist Party. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa mga otoridad. Kaugnay ng mga nagkalat na kabaong na may larawan ng ilang opisyal ng China. Balita mula sa DFA, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Kinundinan ng Department of Foreign Affairs ang ikinalat ng mga kabaong na may anti-China na mensahe kasabay ng pag-iit na hindi nito kinukonsente ang anumang banta o karahasan laban sa sinuman, kabilang ang mga dayuhan at opisyal ng ibang bansa. Sa pahayag sinabi ng DFA na hindi ito sumasalamin sa paraan ng pamahalaan sa pakikitungo sa ibang bansa. Gayon din sa paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino ng kanilang puna o hindi pagsang-ayon kahit pa sa mga sensitibong usaping pampolitika. Anila, mananatiling seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad sa mga obligasyon nito para sa kaligtasan at seguridad ng mga dayuhan at mga opisyal na nasa bansa, alinsunod sa Vienna Convention on Diplomatic Relations at Vienna Convention on Consular Relations. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na umano ang DFA sa mga otoridad para matukoy ang mga personalidad na nasa likod ng insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DMM. Maraming salamat, Jom Garner. At kaugnay pa rin po ng mga nagkalat na kabaong sa Metro Manila, makakausap po natin sa telepono si National Capital Region Police Office Spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Magandang tanghali po, ma'am. Live po tayo sa DCMM. Jeffrey at Rica po. Yes po, magandang tanghali po. Opo, ma'am, nagdulot din ng pangamba na rin at yung iba ay nagtataka. Bakit daw po ba talaga nagkaroon ng mga kabaong dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila? Sa ngayon po, nagkakandak po tayo ng investigation at base po dito sa 5 po na kabaong na natagpuan natin dito sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila kung saan meron po tayong nakita na yung iba po ay meron mga pictures sa loob, yung iba naman po ay may mga nakasulat na mga parang panawagan. So, yan po ay inaalam pa po natin at papatuloy po yung investigasyon na ginagawa ng ating mga police districts na nagkaroon po ng mga kabaong na inilagay sa kanilang mga lugar. Opo, ma'am, ang sinasabi po kanina, isang walang plakang puting van daw po, no? Itong mga naglagay, yung mga kabaong na iyan, natunto na po ba o nakilala na po ba yung mga nag-iwan po nito? Wala pa po tayong pagkakakilanlan sa mga nag-iwan nitong mga kabaong na to. Patuloy po yung ginagawa nating backtracking at forward tracking po ng mga available na CCTV footages na nakuha po natin. Major, puro po ba mga picture ng mga kilala o mga Chinese leaders ang mga nakita dito sa mga sinasabing 5 kabaong? Meron pong nakalagay na picture, meron din naman po na mga naka-display lamang po na logo ng Chinese Community Party, ganun din po yung mga salitang greedy and salot. So hindi po pare-pareho na lahat po ay may picture, yung iba po ay may mga words lamang po na nakasulat po doon sa mga kabao. Opo. Major, wala pa po tayong pagkakakilanlan kung sino po ang nasa likod po nito, no? Pero meron po ba tayong mga tinitignan na mga organisadong grupo na maaari pong nakapag-isip ng dahilan bakit nila to ginagawa? Sa ngayon po, wala pa po tayong kumpirmadong grupo, organisasyon, or individual po na responsable dito sa pagpapakalat nitong 5 kabaong. So inaalam po natin at kung sakali man po, hinihintay po natin, baka po merong umako nitong mga gawain pong ito. Opo, maraming salamat po. Major, babalikan po namin kayo pag meron na pong panibagong mga detalye. Salamat po at magandang hapon. Yes po, maraming salamat po.